Dito po sa amin, ang ginagamit po namin pagka magpapasibol pa lang po ng mga buto, gumagamit po kami ng TS1 at TS3. Bali yung mga lupa po na yun is manufactured type of soil po siya. Then after 25 to 30 days, tinatransfer na po namin siya sa loam soil or garden soil kung tawagin po natin. Hinahaluan po namin siya ng ipa. Tapos right after po na magkaroon na ng parang flowering buds, yung mga bulaklak, tinatransfer na po namin siya sa field. Napakalaking tulong po ng pagdidilig is para ma-maintain po yung root from dun po sa halaman. And next po dun para mapanatili po natin na sariwa at maganda po yung tubo ng halaman. Kasi sir, sa flowering plants, pag nakalimutan po natin siyang diligan, bumabagsak po at maaga pong natutuyot yung mga bulaklak. Dito sir, sa Perlas ng Silang, gumagamit po kami ng mga insecticide. Pero sir, hindi kami gumagamit ng isang brand lang kasi pag gumagamit po kami ng isang brand lang na insecticide, nagiging immune po kasi yung mga peste. So, from time to time, nagpapalit po kami ng brand para at least hindi po ma-immune yung mga peste po na nakakaapekto sa pagtubo ng mga halaman. Kasi ngayon sir, kung makikita niyo po, season ng breeding ng mga paru-paro. So, more on caterpillars po yung nagiging peste sa amin. And aside from that, pagka nagkakaroon naman po ng infestation ng mga bulate sa lupa, naglalagay po kami ng apog. Ayun sir, sa organic farming naman po ng mga flowering plants, gumagamit po tayo ng mga compost pit, gumagamit din po tayo. Actually sir, yung mga namamatay po ng mga halaman dito, hinahalo din namin siya sa lupa para maging part din siya ng fertilizer. Tapos since may restaurant po tayo, meron po kami mga waste materials po or galing dun sa kitchen namin. Yun po yung ginagamit namin sa compost pit. And at the same time, meron din po tayong ginagamit na yung mga binababad po na balat ng saging sa tubig. Tapos yung mga hugas-bigas po, yan, pinaka-effective din po yan na gamitin pang organic farming or organic fertilizer. Magandang flowering plant po na itanim during summertime or dry season, ayan po yung mga sunflower. Kasi mas gusto po ng sunflower na mas mainit. And aside from that, sir, maganda rin pong ilagay yung mga marigold or yung tinatawag natin mga pom-pom kasi buhay na buhay po at mas nagiging vibrant po yung kulay nila. Pagdating naman, sir, sa mga rainy season, ayan, meron po tayong tinatawag na cleome. Yung cleome, sir, sobrang tibay niya sa ulan. Tapos meron din tayong mga flowering plants na nakatanim dito kagaya ng celosia, cosmos, yan, matibay po sila sa ulan. Actually sir, napaka-importante po ng spacing pagdating sa pagtatanim ng halaman. Una po, para at least hindi po ba ma-delay yung paglaki ng halaman kasi pag masyado pong dikit-dikit or masyado pong compress yung pagkakatanim natin, may hirapan pong maka-absorb ng araw yung mga dahon. So, mas babagal po yung kanyang pagtubo. Ayun sir, sa organic farming naman po ng mga flowering plants, gumagamit po tayo ng mga compost pit, gumagamit din po tayo. Actually sir, yung mga namamatay po ng mga halaman dito, hinahalo din namin siya sa lupa para maging part din siya ng fertilizer. Tapos since may restaurant po tayo, meron po kami mga waste materials po or galing dun sa kitchen namin. Yun po yung ginagamit namin sa compost pit. And at the same time, meron din po tayong ginagamit na yung mga binababad po na balat ng saging sa tubig. Tapos yung mga hugas-bigas po, yan, pinaka-effective din po yan na gamitin pang organic farming or organic fertilizer. Magandang flowering plant po na itanim during summertime or dry season, ayan po yung mga sunflower. Kasi mas gusto po ng sunflower na mas mainit. And aside from that, sir, maganda rin pong ilagay yung mga marigold or yung tinatawag natin mga pom-pom kasi buhay na buhay po at mas nagiging vibrant po yung kulay nila. Pagdating naman, sir, sa mga rainy season, ayan, meron po tayong tinatawag na cleome. Yung cleome, sir, sobrang tibay niya sa ulan. Tapos meron din tayong mga flowering plants na nakatanim dito kagaya ng celosia, cosmos, yan, matibay po sila sa ulan. Actually sir, napaka-importante po ng spacing pagdating sa pagtatanim ng halaman. Una po, para at least hindi po ba ma-delay yung paglaki ng halaman kasi pag masyado pong dikit-dikit or masyado pong compress yung pagkakatanim natin, may hirapan pong maka-absorb ng araw yung mga dahon. So, mas babagal po yung kanyang pagtubo. Ayan mga ka-agri, ini-invite ko po kayo na bisitahin kami dito sa Perlas ng Silang. Actually, dito po sa Perlas ng Silang, nakapagtanim na po kami ng mahigit sa 1 milyong
klase ng halaman or piraso ng halaman po dito sa aming park. Kasi sabi ko nga po sa inyo na every 2 months nagpapalit po kami ng halaman. And kung tatanungin niyo po sa amin kung ano po ang best time to visit, masasabi ko lang po is now.